The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Face the Nation. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating talakayan sa Face the Nation, and for this week's episode, On the Right Track, Boosting Railway Efficiency, at kasama pa rin po natin ang General Manager ng PNR, Engineer Giovanni Miranda. Sir, ituloy po natin ang usapan. Kanina nabigyan natin ng focus ang NSCR, pero isa din po sa mga hinihintay syempre ng ating mga commuter ay itong South Long Haul. Kasi dati talagang nagagamit na natin na nakapagbiyabiyahe sila hanggang Bicol. Pero ngayon po, kung ikaw ay magtutungo sa Bicol, pwede kang sumakay ng eroplano sa loob ng 1 oras at pwede ka din namang mag-travel by land, pero kakailanganin mo nga, depende kung saang parte ng Bicol. Siguro yan 8 to 12 hours, di ba, na biyahe. Pero once na matuloy na itong South Long Haul Project ng PNR, mas mapapabilis. So nasaan po ba tayo ngayon at gaano katagal pa po ba para tuluyan na tayong makapag-umpisa na makita naman nila na may pag-asa? Makakasakay ulit kami ng tren hanggang Bicol. Okay, napakagandang katanungan. At alam natin na maraming nasasabik na kababayan natin dito sa parating katimugan ng Luzon, lalong-lalo na ang mga kababayan natin dyan sa Bicol. Yung ating project na South Long Haul o yung Modern Bicol Express na tinatawag, which has 35 station sa design niya at sa ang buong kahaba na around 556 kilometers from Calamba up to Matnog, Sorsogon. Yun ay kasalukuyan, sabi mo kanina, ay ang kasalukuyang mga activities ay yung mga right of way. Nasikaso natin yung mga relocation ng informal settlers, pag-acquire ng lupa, pag-relocate ng mga utilities. Yun ang ating sinasagawa ngayon gamit ang pondo na kaakibat dito sa ating nire-request sa GAA. Ngayon, yung implementation part, yung para sa system at saka civil works noon, iyon ang kailangan natin na hanapan ng partner para sa pag-implement, whether it can be ngayon sa tinatawag nating PPP na ipinupos ng ating mahal na presidente o kaya sa ODA pa rin. May mga nagpahiwatig ng interest na ayon sa report ng ating buting Secretary Lopez na may mga nagsignify na ng mga interest para dyan sa project na yan. At sana sa darating na panahon ay magkaroon na tayo ng finalization ng mga partner dyan sa project na yan at para magtuloy-tuloy. Antabayan lang na po natin. Yes, tama po. Antabayanan po natin, pero kahit na inaantabayanan po natin, gusto ko lamang pong malaman, ito bang mga existing na riles ng tren na mula Laguna hanggang Bicol na meron pa namang existing. Yung iba nga siguro nawala na kasi natabunan na ng lupa. Yung iba din naman, sabi nila, ano ba yung mga parte na ninanakaw sa riles ng tren kaya hindi na rin magamit. So meron pa po ba na magagamit kung sakali man na ituloy na natin ang implementasyon na to? Dun sa mga existing natin na mga istasyon o yung mismo sa railroad track, meron pa po bang magagamit dyan? Para sa project na South Long Haul project o yung Modern Bicol Express, mainly ang magagamit natin dyan ay ang ating right of way. Yung right of way, dahil sa design ng project na South Long Haul, around 35% ang magagamit sa existing na right of way, 65% will be new line or new acquisition ng lupa. So, yung technology naman, yung kasama na yung mga estasyon, saka mga riles, totally magkaiba kasi sa existing natin at saka sa South Long Haul. Yung ating existing na release ngayon ay tinatawag nating narrow gauge. Mas makipot yung release doon. Kaya limitado, mas mabagal ang mga tren tumatakbo.
Ang design ng narrow gauge usually tatakbo ng mga 100, maximum 120. But if we are using na yung tinatawag na standard gauge, which is ganun naka-design yung South Long Haul Bicol Express Project, ay mas mataas pang speed na operational speed ng mga tren na pwede dyan. Actually, yung ating design, kapag kapag ma-implement yung South Long Haul, yung trend dyan, ang operational speed niya is 160 km per hour na. So, kung ang travel time sa ngayon, kasalukuyan, ay kukumpara natin sa kalsada, na babiyahe ka mula Calamba hanggang, for example, Naga, na abutin ka ng mga 9 hours, 9 to 10 hours ang biyahe na yan, ay pagka yung South Long Haul project ay nag-operate na, ayun ay aabutin lang ng probably mga 6 hours yung biyahe na doon. Kasi ang average, ang operational speed natin ay nagbabari from 80 to 120 kasi makurbate dyan na. So mas mabilis ng biyahe natin kapag meron tayong South Long Haul project na dyan. Yan ay aantabayanan pa po natin. Yes. Yes, alam niyo po, sinasabi nga nila, talagang pagka ang ating mga daan, pagka ang ating nadadaanan para sa mga commuters or maski dun sa mga cargo, lahat po ito maayos, is gumaganda ang takbo ng ekonomiya. Kasama din naman dito syempre ang ating mga railway projects kasi syempre mas maganda na merong ibang pamamaraan kung paano makapag-commute ang ating mga mamamayan. Sabi nga, sa ibang bansa nga po, di ba talaga ang means ng transportation talaga nila ay ang mga tren. Kahit sabihin po natin na ito ay ordinaryong mamamayan, ito ay executive, ito ay boss, lahat sila pare-pareho sila, pantay-pantay sumasakay ng tren. At syempre yan yung inaantabayanan natin. So sinasabi natin na pagka pinaganda natin ang ating railway, syempre magkakaroon po tayo ng mas magandang ekonomiya, mas magandang progreso sa ating bansa. Paano po yun natin, paano pong nakakatulong ang PNR dyan? Okay. Ang malaking idinadrive o ni-stimulate sa ekonomiya kapag ikaw ay may magandang transportasyon sa Riles ay yung mga nagtatrabaho, mga pumapasok sa school o yung kahit man yung mga maliliit na mga negosyante. Dahil unang-una yung takbo ng travel o yung travel time natin mula sa ating panggagalingan hanggang sa ating nais na puntahan ay mas mapapabilis na. Mas nagkakaroon na tayo ng tamang prediction sa oras at mas nagiging mayroon pa tayong mga other activities na magagawa sa ating buhay, whether ito ay para sa social activities natin or para sa economic ng mga individual na tao. Ang isang railway line, usually, hindi talaga, kahit sa karamihan sa buong mundo yan, hindi kumikita doon sa operasyon, ibig sabihin sa mga pamasahe. Pero mas nag-i-stimulate yan dahil inaangat niya ang buhay ng bawat mamamayan kung saan maganda ang transportasyon ng railway. Yung mga estudyante, mas napapabilis na ang kanilang pagpasok sa eskwelahan, hindi sila na-late. So, walang bumabagsak pag hindi na-late, di ba? At ngayon, yung mga tuition nila, mas nasa-save na nila, hindi na sila kailangang umulit. So, ganun din yung mga, halimbawa, mga kababayan natin, mga maliliit na negosyante. So, para sila ay makakaangkat ng kanilang produkto sa sentro ng komersyo, gamit lang bit-bit pa para pagbiyahe ng halimbawa ng tren, ay mas mabilis yung kanilang, mas nagagawa nilang, mas napaplano nila yung kanilang maliit na puhunan. Mas napapaikot nila yon dahil kaya nila magbiyahe halimbawa araw-araw or every other day. Hindi na nila kailangan kumbaga magkaroon ng truck or sasakyan na para magbultuan sila, nababawasan na sila ang pagtatambak ng ano. So mas nagiging efficient yung kanilang negosyo na ginagawa. Na ganun din, nakakapagbiyahe-biyahe sila sa ibang lugar para mas dumami yung kanilang kumbaga kliyente or kung saan sila mayroong mga negosyo. So yung mga ganung bagay ang mas malaking nagbibigay actually ng drive sa ekonomiya kung bakit ang mga lugar, whether it's a rural or urban area man, yun ay idinadrive niya para mas magkaroon ng magandang ekonomiya yung bawat lugar. Aside from that, yung social ang malaking bagay yung impact sa social impact ng isang railway sa mga mamamayan ng bansa.
Nasabi ko nga, yung travel time is isang nakakatanggal ng stress kapag ka tayo ay nakakauwi ng maaga, hindi tayo nalilate sa ating appointment, sa ating Lalo school, na sa mga di ba? empleyado. Sa mga empleyado. So, ganun din lalong-lalo sa mga negosyante. Di ba? Kung maganda ang iyong transportasyon sa Riles, babiyahe ka, hindi ka malilate. Ngayon, kung halimbawa biyahe ako dito, papuntang Makati, mas mapabilis ako mapupunta, hindi ko, mas makakapunta ako, makakatin ako sa mas maraming meeting, so mas marami akong may close na mga halimbawa mga negosyo at transaksyon. So ayun ang isang bagay sa isang halimbawa, isang opisyal lang ng isang korporasyon, pero if we have a good railway system sa ating bansa, lahat ng mga pinuno ng mga korporasyon ay pare-parehas na makikinabang doon at maging eficiente ang kanilang mga businesses. Tsaka yun nga po, siguro kung matapos man by 2032 na talagang magbiyabiyahe na yung mga tao sa pamamagitan nitong ating NSCR at sila ay galing ng Clark, maganda na yung airport natin sa Clark. Talaga naman sinasabi nila yung bagong airport pang world class. So kung dyan na sila pwede nang sumakay ng tren at meron pang airport express, makakatulong talaga ito sa ekonomiya at maging siguro doon sa mga ating mga tourism sa tourism po ng ating bansa. Tamang-tama yan ang assumption mo, Loreno, dahil hindi lang international na turismo actually. Ganun na rin ang ating lokal na turismo. Dahil kung weekend, halimbawa, imbes na pinakamalapit ko lang napupuntahan, ako'y taga Rizal, pinakamalapit ko lang makommute para ma-maximize ko yung oras ko sa isang araw kasama aking pamilya is sa Quezon City. But with the efficient transportation, I can go to Bulacan, pasyalan ko yung ating mga church dyan at sa mga ibang tourist area. Madali na rin ako pumunta ng Clark. So, yun ay hindi lang magbibigay ng kumbaga na additional na economic benefits doon sa railway dahil dumagdag ako sa pasahero, kundi yung aking pagbiyahe doon sa Bulacan at Clark ay makakadagdag din ako kung halimbawa ako ay kakain sa mga restaurant doon, kasama na aking pamilya, kung ako ipapasok sa mga tourist spot sa area, sa mga museum nila doon, ay ako ay nakakadagdag doon sa produktibo, doon sa lokal na ekonomiya. Yung mga international na tourist natin, na imbis na pagpunta nila lang Metro Manila, pagbiyahe nila sa Pilipinas, whether nasa Clark na lang sila, tapos babiyahe in the nearby Pampanga or papuntang north, sila na rin ay mas madali makapunta sa south, papuntang Laguna pa. Kung mayroon tayong maayos na transportasyon. So nabibigyan na natin sila ng mas mahabang oras as maraming option kapag sila ay pumupunta at nagtutur dito sa ating bansa. Yes, napakagandang pakinggan. Kaya parang syempre magbibigay ka ng excitement na sana matapos ito sa tamang oras. Tama. Napakabilis din po ng araw, yung kung titingnan natin ngayon nga, end of the year na, di ba? Talagang natapos na naman ang 2025. So meron tayong 2026, 5 years, looking at 5 years na sana makumpleto na. Pero sa ngayon po, na ito ay ginagawa, ano ba yung mga challenges na ating kinakaharap para maging for the modernization of our railways, even with the actual implementation po ngayon nitong NSCR? Well, nabanggit ko kanina, no, lalo doon sa south portion ng ating NSCR. Isa pa rin na kasalukuyang pinagdadaanan pa rin ng challenges natin dyan ay yung right of way. Dahil meron pa rin tayong mga kailangan i-address na ma-relocate ng mga informal settlers. So kailangan natin ng cooperation ng mga ililipat. Ganun din ng mga ating mga local government para mas mapabilis natin yung mga relocation ng mga informal settlers. Ganun din doon sa mga utilities na kailangan pang ilipat. May mga ilang poste ng mga kuryente na kailangan ilipat dyan. So, yun pa ang pinaka-challenge natin at sa loob ng, I think, ng 2 taon, kailangan ma-clear natin yun at ma-mitigate na yung mga issues about right of way. Para yung ating target na 2032 sa kabuuan ng NSCR project ay may katuparan natin. Andyan din kasama rin sa isang challenges natin ngayon na every year na pinagdadaanan ng project ay yung pagkakaroon ng tamang budget sa counterpart ng project na pinupunduhan ng gobyerno ng Pilipinas. So yung tamang amount ng budget na ibinibigay sa atin ng ating ng konseho sa Congress at saka sa Senate ay malaking bagay para tayo ay magkaroon ng tamang pondo
at para tayo ay may deliver natin yung commitment natin doon sa counterpart ng loan at para tuloy-tuloy din yung construction ng mga contractor natin. Without the counterpart kasi ng Pilipinas ay possible na mag-result kasi ng delay. Possible worst case scenario ay tumigil ang mga contractor kapag hindi natin napupulfill yung obligation natin. At pag tumigil sila, may extend ulit yung bukod sa may extend yung pagtatapos sa project, posible pa na mayroong kaakibat na claim from the contractor dahil sa atin nanggaling, sa gobyerno nanggaling yung pagka-delay para sa pagbabayad na yan. So yun yung sa mga major issues, but meron din mga ilang technical na bagay, pero mas madali kasi i-address yung technical na bagay in the project at mariresolve yun. Aside from the right of way at saka funding, yung mga technical na mga challenge sa project ngayon ay sa dami ng mga engineer natin sa project, from consultant sa contractor, I think mas mariresolve yun. So, yun lang, yung two major root cause siguro, yung ating concern about right of ways. Kailangan na pagtutulungan dahil hindi lang ang implementing agency, hindi lang ang executive area ang kinakailangan na kumilos dyan, kundi pagtutulungan ng kasama dyan ng local government. At ganoon din kung halimbawa may expropriation, andyan din of course ang ating judiciary part na kaparte sa expropriation. So kailangan na pagtutulungan para matapos natin na maaga yung project. So ito sabay-sabay nating ginagawa. Yung pag-asa sa pakikipag-usap para sa ating right of way at saka yun namang nasa ibang lugar na talagang po pwede nang mag-move at magkaroon na talaga ng construction or development, ginagawa na po natin yan ngayon. Yes, tama. So Yes. in parallel, ginagawa natin para lahat ng aspeto ng proyekto or yung component na proyekto ay kumikilos. So minsan nagkakaroon ng bottleneck niyan kapag hindi makakilos yung isang activity. So ibig sabihin yung predecessor ng isa is kailangan matapos muna bago makakilos yung isang activity ulit na bago. Yes. Sa pagbabalik po ng Face the Nation, pag-uusapan po natin kung saan nga ba nanggaling ang pondo na gagamitin ng ating gobyerno para maisakatuparan itong magandang proyekto na to na makapag-aangat sa buhay at estado ng pamumuhay ng ating mga Pilipino at papaano din ba tayong makakatulong sa ating environment sa pagbibigay ng panibagong railway at ganoon din po ng mga bagong bagod na magagamit sa ginagawa po natin na ito na North-South Commuter Railway. Lahat po yan sa pagbabalik ng Face the Nation. So last Face two na lang. the Nation. Actually, i-discuss na lang natin.